Hello mga amiga at amiga, welcome back sa aking channel. For today's video mga amiga, magluluto ako papakita ako sa inyo kung paano ako magluto ng chicken biryani. So bali ayan yung aking mga ingredients mga amiga. Meron ako dyan bay leaf, cinnamon stick, tapos meron akong yogurt, may turmeric, paprika, cumin, at saka cardamom. Mayroon din akong onion, lemon juice, chicken syempre, at saka rice. So, ayan, yung chicken mga amiga, i-season ko muna siya ng mga pampalasa. Tapos, lagyan ko ng yogurt at saka i-mix siya. Tapos, i-marinate ko na siya na mamaya ng mga 30 to 45 minutes. Dapat kasi gusto ko ito ikamay sana kaya lang wala kasi akong gloves. Kaya ayan, kinutsara ko. Pero okay naman na. Tapos ayun, nakamarinate na siya. Set aside muna. Kasi magigisa muna tayo ng garlic at saka onion. So ayan, naglagay na ako ng konting mantika. Tapos, para pampasarap, syempre, lagyan natin ng butter. Ayun, tapos lagyan na natin yung ang garlic. At saka sibuyas na rin. Tapos, kunting gisa-gisa. Hanggang sa lumabas yung aroma ng ating onion at saka garlic. Diba? Ayun, tapos sinama ko na sa pagisa mga amiga yung cinnamon stick at saka bay leaf. At saka syempre yung mga seasoning, panglagay na. So, ayan, toasted na siya, toasted. Yan yung gusto ko dyan toasted. Tapos, yung chicken, bali, ipa-absorb ko lang yung yung lasa ng ng sibuyas at saka garlic sa chicken. Tapos ayun, lagyan ko na ng tubig. Yung tubig na sakto para sa sa rice. Yung rice ko dyan mga amiga, 2 cups lang yun dahil ako nga lang kakain. Tapos yung aking tubig, 2 cups din siya. So, habang malapit-lapit na maluto yung chicken ko, magpapaboil na ako ng tubig kasi ilalaga ko na yung aking rice. So, ayun, nilagyan ko ng bay leaf at saka cinnamon stick. Ayun, isang cinnamon stick. Tapos, alam niyo mga amiga, dapat lagyan ko pa dito ng ng cardamom seeds. Kaya lang wala ako. Ay, hindi. Oo, wala pala ako dyan. Pero powder, mayroon naman ako. Nalagyan ko na doon sa chicken. Tapos, dapat star anise din ang ilalagay ko dapat dyan. Kaya lang wala din ako. Kaya, ayun, cloves ang nilagay ko. Nilagyan ko rin ng asin para may lasa yung kanin mamaya. So, ayan, kumukulo na yung tubig. Nilagay ko na yung aking bigas na binabad ko sa tubig kanina. So, mga 5 minutes lang yan mga amiga. Yung 5 minutes, siguro mga 80% na luto siya. Tapos, ang 20% lulutuin natin doon sa kasama na yung chicken. Kaya kailangan maging tayo, pag sinabing 5 minutes lang talaga siya kasi hindi siya pwedeng ma-overcook.
Kasi pangit na yung ano, yung bigas, ay yung kanin. Pag overcook, pangit. So, ayan, pinapakulo ko yan ng mga 5 minutes lang mga amiga. Talagang Tapos, ano, tinikman ko yung, ano, yung tubig. Wala pa palang lasa masyado, kaya nilagyan ko ng asin. Para yung kanin mamaya, malasa siya pag nilagay natin doon sa manok. So, ayan, okay na siya. 5 minutes na siya mga amiga. Kaya eto, nakahanda na rin yung akong strainer. Kasi, isi-strain natin siya para matanggal yung tubig. So, ayan. Diba? Tapos, yung mga yung mga nilagay ko kanina ng mga tatanggalin ko sila kasi tapos na yung ano nila, tapos na yung trabaho nila, yung lasa nila nandyan na yan sa kanin. Kaya hindi na sila kailangan, kaya kailangan tanggalin. Ayun, itatapon ko na yan sila. At saka pag nag-serve ka kasi, dapat walang ganun. Kasi ang lasa lang naman dyan yung importante. So, ayan, malinis na siya. Yung aking chicken, okay na rin yan. Malambot na yung chicken, luto na siya. Tapos, kailangan kasi may matira siyang sauce eh. Dahil mag-i-steam, yan ang gagamitin natin na mag-i-steam sa rice mamaya. So, ang rice, ilagay natin sa ibabaw. 80% cook lang yan mga amiga yung rice ha. Tapos, pa-in-ina natin siya ng 20% para 100% na luto na yung ating rice. Diba, napapansin nyo yung ano, yung kanin? Ano pa siya, medyo matigas-tigas ng konti pa siya. Kulang pa sa luto yan. Kaya dyan natin lulutuin ng 20 minutes. At yung ang sauce niya talaga mga amiga, yun ang mag-i-steam dyan. Ayan, tapos na, naubos ko na yung kanin, tamang-tama lang siya talaga. Tapos, ayun, lagyan siya ng parsley, at saka fried onions. Dapat, may saffron pa akong ilalagay dyan, kaya lang ang mahal kasi ng saffron. Siguro yung employer ko na lang pabilin ko ng saffron kasi mahal din. Mahal yung saffron, kaya siya bibili. So, ayan, after 20 minutes, ayan, luto na yung kanin. Kaya, okay na to siya. So, ilagay na natin sa panglagyan. Yung iba nito, pinapataob to eh, kasi dapat yung chicken sa ibabaw. Kaya lang, dahil wala akong pangtaoban, kaya ito na lang gagawin ko. Tanggalin ko na lang muna yung rice. Tanggalin ko muna yung rice para yung chicken mamaya ilagay ko sa ibabaw. Ganun pag nag-serve ng biryani, kailangan yung chicken sa ibabaw. At saka sa biryani mga amiga, ang alam ko kasi kailangan may puti-puti pa siya. Yellow siya, pero kailangan may makita ka pang puti na rice. Ganyan yung tunay na biryani. Tunay na biryani. Tapos, ayan, tingnan nyo, yung chicken, nilalagay ko sa ibabaw. Kaya yung iba, pinapataob nila para wala na silang gagawin. Kaya lang, wala nga akong pangtaoban eh. Diba?
At saka yung iba nito nilalagyan din nila ng ano, ng nuts sa ibabaw pang ano, garnishing. Kaya lang wala ako nuts eh. Siguro next time na luto ko, lagyan ko na ng nuts para kompleto siya. O, diba? Yung rice ko ginaganyan ko. At saka tingnan nyo, o, diba? Ang ganda ng plating ko. O. Ubos. Okay. So, ito na yung aking chicken biryani, mga amiga. Ayan, yung may natira pa kasing parsley at saka fried onion. Kaya, ayun, nilagay ko na lang sa ibabaw para, ano, decoration. Akala mo, kung may kakain bang iba, eh, ako pa rin naman ang kakain yan, mga amiga. Ano lang dyan eh, kukuha lang ako dyan ng konti, tapos itago ko na naman yan para sa ibang mga araw. So, thank you for watching, mga amiga. See you on my next vlog. Bye! God